Narito na ang programang tunay na kagigiliwan ng mga kababaihan. All About Women. Makinig, makilahok, at makipagtalakayan. Tara na't magkwentuhan at pag-usapan mga bagong kaalaman sa cooking, health and beauty tips, motherhood, parenting, at pagiging mabuting may bahay. All About Women. At narito na ang ating host and producer, Dr. Cherry Sarmiento Baliega. Our special guest today is the first Filipina female transplant surgeon and a dedicated health professional committed to promoting renal health in the Philippines through advocacy and dedicated leadership. She studied and trained in general surgery at the Philippine General Hospital, University of the Philippines, having passed the Educational Council for Foreign Medical Graduate, might have practiced in the United States, but she chose to pursue the fellowship in transplant and vascular surgery at the National Kidney and Transplant Institute. At the age of 65, she was called to serve the executive director of the National Kidney and Transplant Institute, and she was given another opportunity to widen her horizon, continued to inspire other surgeons and nephrologists to propagate the Holy Grail. She pioneered the establishment of satellite kidney centers in which 12 uh, potential government hospitals will be equipped to become renal centers with NKTI in the lead. And the leader of the NKTI, as a leader of NKTI, she also initiated various infrastructure programs, restorations, new constructions on build program to fulfill the growing demand of renal patients. As a result of her passion and perseverance, she was acknowledged by numerous societies and award-winning organizations, and in 2021 became of her exceptional extraordinary contribution to the medical field. She was conferred as Presidential uh, Lingkod Bayan Awardee by the Civil Service Commission. So, please join me in extending warm welcome to our esteemed guest speaker, Executive Director Dr. Rosemary R. Licuete. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Magandang umaga, Doc Cherry. Opo. At, Mukhang kanina pa ako nakikinig sa una mong okay. programa. Nagpapasalamat po kami, Doc, at talagang I known as Executive Director of NKTI. Kayo po ay sobrang busy pero binigyan niyo po ng pagkakataon lalong-lalo na po yung ating mga viewers sa abroad, yung ating mga OFWs na nanonood sa atin dito sa ating programang All About Women na malaman ito pong mga tungkol sa sa kanilang concern about sa kanilang kidneys. At ang una po nating itatanong sa inyo ay paano po ba nagkakaroon ng kidney ailment ang ating pong mga kababayan? Dahil po ba to sa lifestyle ng pagkain? Ano po ba kaya, Doc? Alam mo, ang madalas ngayon na dahilan kung bakit nasisira ang kidney, ang hypertension at saka diabetes. Ito talagang lifestyle na ito, no? Kasi habang tumatanda tayo, syempre may prone na tayo sa hypertension, diabetes. Pero maraming bata pa ngayon may diabetes Oo nga po, na. Doc. Ha? Opo. So kapag ganyan, natatamaan din ang kidney natin at saka mga ugat-ugat natin, So in 15 to 20 years, mahaba din naman ang buhay ng mga Pilipino na rin, 15 to 20 years, mas makikita na doon ang sabi nating mga peklat sa ating kidney
at nauuwi na nga yun sa end stage, kidney failure. Kapag Opo. nauwi na siya doon, yun na yung sinasabing magdialysis sila or habang buhay ba na dialysis ang gusto Opo. natin or transplantation. So, ganon ang pinakamarami na ngayon na dahilan ng renal failure. Opo. Doc, ang tanong po natin dito tungkol po sa sa prevention. Ano naman po ba kaya ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan na para po ma-prevent na hindi po sila mapunta doon sa tinatawag ninyo po na kidney failure? Aside po dun sa lifestyle sa kanilang pagkain, ano pa po ba ang mga dapat gawin ng isang tao para po maging healthy yung kanyang kidney? Mhm. Alam mo, magsimula tayo sa mga bata, ha? Gano'n Opo. naman talaga, 'di ba? Ang mga bata ay kailangan may regular check-up din maski sa elementary pa lamang. Kasi minsan do'n makukuha yung mga recurrent urinary tract infection, 'no? Recurrent Opo. urinary tract infection. So, siyempre with time, nasisira din ang kidney. So, Hmm. ini-encourage natin na sa kabataan pa lamang, high school, ganyan, mag-regular check-up na sila. No? Noon may programa tayo na sana yung mga lahat ng kabataan, maski man lang basic urinalysis, no? Magawa sa school nila. Ganon kami Opo. noon nung high school, no? May chest x-ray, urinalysis, ganyan. Opo, Mga opo. prevention na 'yan actually. Of course, nasa maling diet na rin 'no, natin. Mhm. Sa kabataan pa lamang nakikita natin yung ating mga food chain. Ano ba itong mga Opo. food chain na 'to? So, again, it can lead to lifestyle. So, ang prevention, 'pag naaagapan kasi yung paglala ng sakit kapagka Opo. meron tayong regular check-up. So, sa paglaki natin, ah, of course, andiyan na yung mga physical exam, ganyan ano, Mhm. blood pressure, pagkukuha ng mga blood pressure, urinalysis nasabi ko na, tsaka mga blood test, 'no? Mga blood Opo. test. Dahil nga din madalas matatamis ang kinakain natin at saka kung may prone pa sa family na magkaroon ng diabetes sa pamilya, 'yan, mga magtataasan na ang mga blood sugar natin, sasabayan na 'yan ng magtataas ang blood pressure natin dahil sa pagkain din 'no, ng mga matataba. Lahat Opo. naman puwede nating kainin or kainin ano, kaya lang lahat dapat in moderation. Hmm. Opo. Doc, would you think na kailangan po ng ating pamahalaan na bigyan kayo ng extra na na parang budget po para po yung sinasabi niyo po na mga kabataan po lalong-lalo na po sa mga public schools na mapuntahan po ng mga staff niyo sa NKTI para po ma-examine? Mhm. Alam mo, narinig marahil ninyo yung universal healthcare, ano? Opo. Universal healthcare. Ang span ng services ng universal healthcare ay nagsisimula pa sa barangay level lamang. So, ibig Opo. sabihin, kung may mga tao na ang Department of Health na nandun sa barangay level, madaling makapagpa-examine ang mga tao, 'di ba? Doon pa lamang sa baryo natin na kung medyo kailangan na ng mga specialist, pupunta ka sa level 1 hospital, sa ating provincial hospital, no? Opo. Makikita. Kaya nga, ini-encourage din doon sa universal healthcare na inilalatag natin na kung kunyari kailangan na ng mga treatment, no, mga espesyalista, meron na dapat doon sa mga LGU pa lamang. Hindi na Opo. pupunta pa Opo. ba sila sa siyudad, pupunta ba sa Manila? Hindi naman gano'n Opo. dapat. Dapat mare-resolve na natin ang Doon problema pa lang dito sa barangay level po, sa Doc? barangay level. Mag-urinalysis na doon pa lamang, blood Opo. pressure, ganyan. Tapos Okey. akyat na tayo sa LGU, 'no, sa level 1 hospital, level 2.
Sa provincial, kung kailangan na kunyari ng dialysis, doon na maipo-provide na maski doon man lamang sa town natin, 'no? Yan ang Opo. isa sa dapat matugunan ng universal healthcare. Tapos kung kinakailangan na ng ibang mga blood test, ay may iba, blood test puwede na yan sa mga level 1 hospital. Ng ultrasound, o meron naman na dapat tayo doon, 'di ba? Opo. X-ray, ah mga X-ray ng pantog, ganyan, no? Ah, CT scan, mapo-provide na dapat yan sa provincial level pa lamang. Ngayon sa mga complicated na Opo. sakit, ito palagay na natin, kaya na yan sa mga regional hospitals, pwede na rin mag-transplant doon sa regional hospital. Kaya nga Opo. may programa na lalagyan ng mga specialty centers, hindi lamang renal ilalagay sa mga provinces o sa region, kundi meron Opo. din mga heart, lung, ganyan, mga sakit sa pulmon. Mm. Ngayon sa mga mas complicated na, yun na yung sinasabi natin na ang Kidney Institute, yun na ang ating specialty center or Opo. APEX. Opo. So, gano'n na dapat ilalatag ang universal healthcare na matugunan at saka maabot kaya ang treatment, no? Hindi na yung alam mo na hingi dito para makapagpagamot sila, Opo. ibibigay na dapat. Yan ang dapat sa universal healthcare. Ang ibang bansa, palagay natin ang Taiwan, no? More than 20 years na silang nag-universal healthcare, no? Mhm. Nagbe-benchmark na tayo sa kanila. So pagka pumupunta sila sa kanilang mga clinic pa man lang doon sa ano, ay naalagaan na sila. Tayo kasi, although matagal nang naiplano yan, nito lamang 2019 na nagawa ng mga IRR, yan ano, yung Implementing Rules Opo. and Regulation. Ang kaso pumasok Regulations. Opo. naman ang COVID, kaya medyo mahirap nag-roll Maantali out, po. Opo. nag-roll out. Pero okay lang kasi unti-unti naman nagro-roll out na rin. Nagpa-pilot na sa ibang mga probinsya itong universal healthcare. Sinusuporta naman ng lahat 'yan, ng lahat ng sa atin sa department. Opo. I'm sure po aware po kayo, Executive Director, diyan po sa NKTI sobra pong dami ng pasyente niyo. Meron po akong na-experience diyan na talaga pong kulang na kulang po kayo sa ano, sa mga hospital beds, tsaka mga hospital rooms na rin po. Kaya welcome din po, I understand si President Bongbong Marcos po ay magtatayo po yata ng mga parang katulad din po ng kidney center ng NKTI sa ano, sa mga provinces. Mhm. Para po yung like say for example, people from the Visayas, meron sila. Tapos people from Mindanao, meron din po sila. Para po hindi kayo masyadong congested diyan sa NKTI po, Executive Director. Yes. Totoo 'yan, Doc Cherry. Opo. Ah, sa level pa nga lang ng provincial, lahat mga specialty centers tinatayo, 'no, sa mga Opo. ospital. Hindi lamang Opo. kidney 'yon, nandun na yung pulmonary din daw, heart center, ganyan-ganyan ano. Pero Opo. sa region, maganda nga yun Luzon, Visayas, Mindanao, Opo. magkakaroon din parang NKTI. So yan po Opo. ang mga, ah, dapat ma-realize na rin natin ano. Kunyari Opo. magkakaroon sa May Clark, multi-specialty. Isa po doon ang renal specialty, pediatric, gano'n. Opo. Ngayon, talagang marami na talaga ang may sakit sa kidney. Um, Kunyari, sa example mo lamang, tingnan ninyo sa paligid natin, 'di ba, dumadami ang mga dialysis center. Eto, Opo. Totoo mga 'yan. LGU, Opo. nagtatayo na Mhm. sila ng dialysis center sa kanilang bayan. For example, naimbita kami sa Tanay ano, Tanay Mhm. Rizal, oo, yung mayor doon ay kaibigan natin 'no. Ah, Nagtayo sila para sila na rin maka-address sa problema ng kanilang bayan, na kung sakali man later on hihingi ng tulong sa amin, magtutulungan tayo. Ang
pag dumadami ang dialysis center, alam natin na dumadami ang may sakit sa kidney. Sa Opo. NKTI lamang, nagsimula lang kami na siguro many years ago, palagay natin, 10 lamang ang station. Alam mo yung hemodialysis station? No? Opo. Dalawang klaseng dialysis eh. Hemodialysis at saka peritoneal. Dati, konti lamang yan. Tapos, dumabi, 30, 45, ganyan. Mhm. Nung pumasok nga ako as director, mga almost 50 lamang pa. Tapos napataas na namin ngayon, mga 70 na ang station. Itong Opo. 70 na ito, pagpalagay mo na mula Monday to Saturday, gumagana po yan. Nagda-dialysis tayo ng mga pasyente. 4 shifts almost, 4 shifts. Hindi na kaya. Kaya naiipon ang mga pasyente namin sa emergency room. Pinalakihan man namin ang emergency room namin na ngayon minsan umaabot na ng 100 ang iba naka-wheelchair niya, naghihintay na ma-dialysis. So Opo. kapag meron na kaming building na which is coming up, nagagawa na po ng award na yung design no sa DPWH ganyan. Pag magkaroon na hopefully mga 200 to 220 stations ng dialysis, which means lagay mo kung 220 na yon gagana siya ng sabay-sabay, Opo. i-times sa 4 mo, ganon kadami ang madadialysis natin sa isang araw kung may 4 kang session sa isang araw. Dahil napakarami na. Pero hindi yan, Doc Cherry, ang gusto natin na mangyari Opo. forever. Kasi ang pasyente, pag nagda-dialysis, yun ay pinaka-kidney mo na yun yung makina. Opo. Dahil hindi mo na naiihi ang lahat ng poisons ng katawan, ang makina ngayon ang naglilinis. O kaya yung peritoneal dialysis, siya naglilinis. Ito na lang ba ang gusto natin sa buhay natin na forever Opo. dialysis? So, syempre ito in-offer namin, yung for a better quality of life, ay transplant. Yung, Okay, opo. sana yung dalawa, pero isang kidney mailalagay sa'yo, mabubuhay naman ang pasyenteng yan, no? May better quality of life. Makakatrabaho na siya, makaka-travel na siya, no? Ganun ang mga pasyente natin kasi yung transplantation ay napaka-importante. Ngayon ay kidney month, ngayong June. Tama-tama ang pag-imbita. Tama-tama, opo. Nangilabot ako, Executive Director. Nangilabot ako kasi kung bakit naman po talagang kayo po talaga yung parang parang given siguro ni Lord na maging guest dito sa program natin kasi kidney month ngayon pala ang June. Yes, kaya nga nung makita ko yung letter ninyo, okay, Opo. June 1, tamang-tama. Nagro-roll out kami ng kidney month ngayon. Actually, Opo. kaninang umaga, 3:00, 4:00 pa lang, nasa may Quezon City Circle kami. Nag-ano kami, yung advocacy namin na Run for Hope. You know, yung HOPE is a program of Opo. NKTI, Human Organ Preservation Effort. Advocacy yan sa organ donation. Kasi Opo. hindi tayo pwedeng magkaroon ng transplant kung walang organ, di ba? Kung may Opo. kakulangan ng organ, ito yung sagot nga sa amin dahil tutulungan namin na magkaroon ng organ ang mga kailangan ng kidney. For example, kasi wala sa pamilya ang pwedeng mag-donate, itong deceased organ o yung kunyari yung aksidente, na brain Opo. dead na sila, yun ang ating Pwede po tina-target yun. na Opo. mag-donate ang family nila. Okay. Tama. Opo. So, napakaganda pong timing po pala, Executive Director, tong inyong pag-guesting sa amin. So, dito po sa treatment, Doc, maitanong ko lang po, kasi karamihan po kaya tama po siguro yung inyong suggestion na hindi naman forever dialysis. Tsaka kasi po pagka yung nakikita po namin, kami po kasi ako naman po ay sa Doctor of Laws. So, hindi kami sa medicine. Pero pag na-observe lang po namin, yung mga dinadialysis, parang hindi na rin po, parang, okay, pag dinadialysis ka na, parang wala nang pag-asa. I mean, parang bilang na rin po yata yung oras mo rito sa mundo, parang ganon. Kasi,
parang nakikita namin yung mga dinadialysis parang nangingitim na sila, tapos nagbo-bloating sila. So, I was thinking tama po talaga yung sinabi niyo na kidney transplant po para at least may pag-asa pa po sila to go back to their normal life na meron po silang kidney. Mhm. Alam mo nasabi mo kanina parang 'pag nanganganak, parang isang paa mo ay nasa sabi Opo, mo sa kanina 'no. hukay. Alam Opo, mo gano'n din ang feeling ng mga pasyente na na dinadialysis. nagda-dialysis lalo na yung Opo, matagalan ng nagda-dialysis. mm. Para bang ang feeling nila, "Ito na lang ba ang buhay namin balik-balik." Kaya nga Balik-balik, opo. okey lang yon na ang gobyerno natin nagbibigay ng libreng dialysis 'no, quote unquote. Although minsan meron din mga co-pay 'yan. Opo, Okey 'yun na matulungan natin lahat ng pasyente sa dialysis, pero sana hindi lamang sa dialysis kundi mai-transplant din sila 'no, at saka pati yung mga gamot nila for transplant. Kasi opo, hindi naman puwede yung forever na lang dialysis, ano na lang ang quality of life 'no. Kailangan opo. din ng mga gamot sa post-transplant, yung Mhm. anti-rejection, para naman Ay, magtagal opo. yung kidney sa Mm, ating mm. katawan, para Opo, hindi natin ma-reject. 'Yan ang gusto rin naming tulungan ng gobyerno, aside from taasan sana ang suporta or yung tinatawag na PhilHealth opo. Z-package. Yung Z package, opo. Z-package para sa ano yon transplant yon. Iba pa yung Opo, mga PhilHealth din naman na dialysis packages. So tapos Z-package sa transplant, pero wala pa akong silang binibigay na package para sa mga gamot na iinumin po forever na okey, opo, anti-rejection. Yan ang opo. hinihingi pa naming suporta. Kasi Hmm, siyempre ang sagot ng pasyente, "Paano 'yan? Ma-transplant nga ako." Nahirapan pa akong sabihin sa kapatid ko, sa kamag-anak ko na mag-donate sa akin. Wala naman mm. akong ding gamot na forever ko rin iinumin. Kaya minsan Hmm, hindi nagpapa-transplant yung iba dahil hindi nila okey. kakayanan yun. Yun ang Opo. panawagan natin sa PhilHealth ano, kung Ay, nakikinig sila. guest po nga natin yung taga PhilHealth last Saturday, eh. At, Oo. tinalakay po nga namin 'tong, Z benefits nila. At, itanong ko po, doctor, yung pong ano, yung pong, mga ano, yung mga nagda-dialysis, yung session po niyan, ilang hours po ba 'yan sa isang nagpapa-dialysis? Usually po, Ang yung isang para yes. opo, Isang session, opo, ang isang take pasyente 3 opo. beses nagse-session. Hmm, 3 oras, tatlong each oras hanggang session. 4 na oras tuwing session, 4 hours. Mm, So, opo, naka-hook ka sa machine kung hemodialysis ka. Tapos opo. kung MWF ka, babalik ka na naman sa Wednesday, sa Friday, Friday. ganyan. Ngayon ang malaking problema dito is isang malaking problema is hindi ito sakit lamang ng pasyente, 'di ba? Opo, Parang ang pamilya engkargado na in everything. Sino opo, maghahatid kay nanay, sino maghahatid kay kuya, sinong mm, susundo, 'no? Mga mm. gano'n. So, it's Kasi really a everybody is busy, sacrifice. Hmm. earning a living. So, sino yung kumbaga parang burden po talaga sa family yung ano, yung So, magkaroon ka ng isang member na yeah, nagda-dialysis. that's true. Alam mo 4 hours 'yun, isang pasyente lang 'yun. So, Opo. ire-ready na naman ang machine kasi meron pang 3 shifts, 'no? So, Opo, may 4 na pasyente sa araw na 'yun. opo, Overtime, 70 kami ngayon na machines, di 280 'no, sa araw lang na 'yun. Bukas TTH, iba na namang batch 'yun sila. Oo, opo. ganyan, alam mo noong nag-aaral ako ng medisina, sabi ko, Opo. um, mahirap mag-alaga ng pasyenteng mga kidney problem kasi Mhm. pangmatagalan. Minsan Opo, sabi ko, mas madali pa yata mag-alaga ng pasyente sa puso 'no, mm, kasi okey iinom ka ng gamot at saka medyo ka mm, nakakatrabaho ng todo-todo. Unlike dito sa dialysis opo, na nakakabit ka na agad sa makina, wala na mm. tapos
hihina, lahat ng komplikasyon meron. Meron, opo. Hindi lamang dahil sa kidney, kundi alam mo yon yung access, vascular access na tinatawag. Opo. Kasi kailangan gawan ka niyan para ikakabit sa kamay mo ang Okay. makina. Ang dugo mo, may Mm. needle, tapos tube to the machine. Tapos from the Mm. machine to another tube, balik na naman sa ugat mo. So, Mm. sa tagal ng ugat mo na ginagamit, para ka ng pin cushion, nasisira, Mm. nababara, nag-iimpeksyon. So, Opo. maraming problema diyan pa lamang sa vascular access. Kaya Opo. minsan 'pag ang pasyente, babalik-balik, "Doktora, barado na naman ang aking ano." Ay naku, sabi kong gano'n, "Bakit Mm. ba hindi tayo magplano na ng transplant 'no?" Wala Opo. akong pera, walang donor, mga Mm. gano'n. Ang sa pera talaga malaking bagay, kaya nga mabuti meron tayong tinatawag na mga assistance sa mga indigent patients at saka sa Opo. mga supposedly, siyempre, pangmatagalan ito na nako-compromise na rin ang income mo at saka yung Opo. malasakit, naririnig niyo marahil yung Mm. malasakit. Malaking Opo. bagay po sila sa mga pasyente. Pero Mm. yun lang, 'wag sana tayong umasa din na palaging may mahihingi 'no, sa gobyerno kasi yung quality of life better pa rin sa transplant. Kaysa Sa yung, transplant. Opo. utay-utay na dialysis, ganito, ganyan. Hindi Opo. talaga puwede sa buhay natin. Siguro 'yan ano, ha? Opo. Marahil may mga kakilala kayong ganyan. Opo. Correct me if I'm wrong, Doc. Tanong ko lang, yung po bang ano, sa kidney transplant, kailangan po ba na a relative or a member of immediate family or na para po maging ano, maging compatible po dun sa katawan nung pasyente na do-donate-an ng Oo. kidney? Papaano po kung ibang tao ang magdo-donate? Mm. Ang compatibility po nito dun sa pagbibigyan, ilang percentage po ba or kailangan talaga katulad ng sinasabi ninyo na kailangan ng gamutan po talagang forever din para hindi mare-reject nung katawan nung tao yung kidney na transplanted Mm. to them. Doc, bago niyo po sagutin 'yan, mag-station ID lang po muna tayo sandali at saka meron tayong program teaser. Babalik po kami sa inyo, Doc, ha, wag po kayong bibitaw. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. May magandang balita para sa ating mga kababaihan. Narito na ang programang ginawa tungkol sa mga kababaihan para sa kababaihan. All About Women. Makinig, pakilahok at subaybayan. Mga talakayan para sa natatanging kababaihan. Usapang cooking, health and beauty tips, motherhood, parenting at marami pang iba. Tunghayan, All About Women. Tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, kasama si Dr. Cherry Sarmiento Vallega. Dito lang sa DWBL 1242 kHz. Okay, we're back. Ang inyo pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Vallega. At ang ating pong programang All About Women ay mayroong very special guest this morning sa katauhan po ni Dr. Rosemary Rosete Licuete. Siya po ay isang medical doctor at executive director ng National Kidney and Transplant Institute or NKTI. At atin po siyang tinanong kanina kung ilan po ba ang percentage ng mga tinatransplant po sa kidney na nagiging compatible po sa kanilang katawan po, Doc. Mm. Ganito, as much as possible, may Opo. genetic ano kasi ito 'no, may genetic, aspect ito. Siyempre mas gusto natin yung closer ang genes sa atin. Kaya Opo. naman,
living-related donation is also encouraged. Ito na nga yung ating sa magulang man natin, sa kapatid, sa pinsan, ganyan, ano. Yan ang Opo. tinatawag nating living-related donors. Kung Mhm. wala tayong living-related donor, dahil siguro may diabetes din sila, may Mm. hypertension din, di ba? May iba Opo. ring sakit. So, Mm. hindi So, sila hindi pwede puwede. mag-donate. Yun yun. Opo. Ang isang option ng ating mga pasyente ay ang living non-related donation. Ibig Opo. sabihin, maaring malayong pinsan natin, kaibigan natin. May pasyente ako, pare ng kanilang ang nag-donate pa nga, mga ganyan, Hmm. Opo. driver, yaya, ganun. Someone na may close relationship kayo. Yun ang tinatawag namin sa non-related donation. May Opo. emotional relationship. Pag Mhm. wala talaga yon, dahil ito na nga dahil parami na nga ang problema ng kakulangan ng donor, Opo. nagpapalista tayo sa Human Organ Preservation Effort para doon Mhm. sa disease donation, yung mga brain dead na namatay sa aksidente, na pwede Mhm. pa yung organs nila na ma-donate, yun ho ang Opo. nilalapitan natin. Ngayon, ang sabihin na malayo yun, maring malayo na rin yun sa iyong di ba? Sa iyong dugo. Sa relationship, opo. Relationship, maganda Opo. na ngayon ang mga anti-rejection medicine. Okay. So, meron na pong gano'n, na Yes, anti-rejection medicine para po ma-prevent yung parang nire-reject po yung nire-reject, oo. parang foreign body po yun dun sa Body. tao, 'di po? Hindi naman maiwasan yun na ang rejection naman may spectrum yan, 'no? Merong Opo. mild lamang, o konting gamutan lamang, ah, Mhm. merong severe na talagang aalisin na talaga yung kidney. Hindi naman Opo. madalas nakikita ni ngayon, lalo na maganda na ang anti-rejection medicine. So, Okey, kahit opo. naman sa kapatid mo, kahit din sa kambal mo, 'no, maaaring Mm. may na-subject din sa iba-ibang mga antigen na yung kakambal mo, kailangan din Opo. ng anti-rejection. Pero eventually 'yan, binababaan naman ang dose ng anti-rejection, 'no. Opo. Pero mas maganda yung name-maintain pa rin kahit na paano. Maski nga Mm. yung sinasabi natin brain dead o yung, nakuha ng kidney, nagtatagal ho Opo. 'yan. Oo, may mga pasyente ako, siyempre makikita rin kung gaano katagal na rin ako nagpa-practice, mga 30 Opo. years na 'no, hindi pa Hmm. na yung mga kidney nila na galing sa non-related o sa cadaveric na Hmm. sinasabi Okey natin. naman po ang result. Ang importante kasi ay compliance sa anti-rejection. At saka 'di ba Opo. sabi ko, ang sakit ng kalingkingan ay mararamdaman ng buong katawan. Ng buong So hindi katawan, lang opo. maaaring kidney 'yun, baka may heart problem pa Hmm. siya, may Opo. diabetes pa na hindi Mm. naa-address. So dapat ayusin din 'yun or i-control din 'yun at nang yung Mhm. si kidney na ibibigay sa kanya ay hindi uli tamaan, 'no? Okey, opo. Yun ang Mm. importante dun, hindi lamang kidney ang ating inaalagaan kung tayo ay Mhm. nagta-transplant, kundi rin yung mga sakit na kadahilanan kung bakit Mhm. tayo nagkaroon ng kidney problem. Okey. So, in other words po, Doc, sa tingin ko po, kailangan talaga importante po siguro yung parang yung, information Mm, dissemination para po doon sa prevention na mm, hindi po magkaroon ng kidney ailment ang isang tao. Like mm, napapansin ko po, Doc, kasi 'no, ah, pagka umikot ka sa mga palengke o sa mga maraming tao, yung mga kinakain natin ngayon, kinakain ng Pilipinos, ng mga common tao, yung mga bituka ng baboy, bituka ng which is very high yata po yun, Doc, sa uric acid, uric acid. 'di po, Doc? Oo, Kaya nakakasira ng kidney rin yung uric acid. ayun po, opo. Yun nga po, Doc, kasi parang yung uri ng pagkain natin ngayon, parang lahat na kinakain yung kuko na lang po yata ng manok ang tsaka yung tuka yun ang hindi nakakain. Pero lahat na-develop na po nila into something na parang palatable na po na pagkain. Tulad nung dati po sa probinsya naalala ko, yung mga bituka po ng manok 'di yung kinakain, yung mga ulo tinatapon ng lola ko yun 'pag nagpapatay kami ng manok.
Paa. Pero dito po sa Manila napansin ko po lahat kinakain, Dok, eh, Oo ng nga. parts ng manok. Alam mo, Doc Cherry, yung Opo, pagka maganda na ang rollout ng universal healthcare, sa barangay opo, level pa lang, doon pa lamang, sa probinsya pa lamang, palagay na natin, ay nandun ang prevention. Hindi lamang opo. treatment yan pag universal healthcare. Prevention dapat Hmm, nagsisimula. opo. Doon pa Mhm, lamang sa barangay level. Yun ang tutulong-tulungan natin na advocacy. mm. Hindi lamang sa Opo, ito na ang treatment, minsan huli na yung treatment na yun, 'no? yun nga po, Naglalaan eh. na, marami ng sakit, marami ng Mm, comorbidity ang sinasabi natin doon. opo. Tsaka marami na po, Dok, na mga ano, yung parang nagsasanga-sanga na yung sakit, nagkaroon na tuloy ng diabetes, Totoo nagkaroon na yun. ng high blood, nagkaroon na ng sa puso. Kasi para 'pag humina po siguro, Dok, yung isang organ parang sumasabay na rin yung iba po, Dok, eh. Kaya nga parang Oo, ang hirap yung na rin gamutin. yung kidney problem na sinasabi natin, uremia ang tawag doon, uremia. May mga Opo. poisons na sa ating dugo. Hmm, Nagkakaroon din ng uremic cardiomyopathy ang puso. Kaya okey. makita natin na maski bata pa lamang sila, bakit mas Mm, mahina ang puso mo kaysa sa isang isang other patients, 'no? Kasi mm. may tinatawag na uremic cardiomyopathy na Opo, naapektuhan ang puso. Pero kapagka naman magagamot-gamot o sabihin natin nagda-dialysis na siya, hopefully mag-improve yung uremic cardiomyopathy. Pero hindi rin siya talagang totally improve kasi kahit na mag-araw-araw kang ikabit sa dialysis machine, hindi niya nalilinis lahat ng poison sa katawan natin. Hindi hmm, nakokontrol ang mga electrolytes. Kaya opo, andun pa rin yung epekto sa puso natin, sa ugat natin, 'no? Nagkakaroon tayo ng mga deposits din, 'di ba? Pagka ang opo, hypertensive tayo at lahat 'yan, sama-sama na lahat 'yon. mhm, So, 'yun ang importante na nararamdaman din ng ibang parte ng katawan natin. Kunyari, mhm, isa pa, para maging vivid tayo, hindi mo na ilalabas lahat ng tubig sa katawan, 'di ba? Kasi hindi mo na mhm, iihi, eh. Wala na opo, ngang ihi yung iba, eh, 'no? Ang tubig naiipon din sa katawan kaya nakikita mo nagmamanas sila. nagmamanas, opo, Okay, may tubig sa tiyan at saka sa mm. pulmon nagkakaroon din ng tubig sa lungs, yung tinatawag nilang congested na naman. Bakit na-congest? Kasi nag-miss po ng 2 session. Oh, Ah, yun, okey, 'pag may opo, congestion, magkaka-pneumonia, sunod-sunod na mm, 'yan. Maapektuhan na ang puso, magkakaroon ng sepsis, opo. lahat lahat na 'yan apektado. So, Dok, talagang alagain po talaga ang magkaroon ng ano, ng kidney ailment na ano, na tao na member ng family, Dok, 'no? Yes, oo. So opo. So, sa tingin niyo po, Dok, ano po ba kaya meron po bang mga food na, nakakapagpa-strong po sa ating mga kidneys? Meron po bang particular na mga pagkain na ire-recommend niyo para po ma-avoid nila yung, Hmm. pagkakaroon ng, sakit sa kidney? Alam mo maraming mga supplemental na inaano 'no, sinasabi nila. Well, wala Opo, namang mawala diyan wala namang masama doon sa mga supplemental. But opo. hindi Parang po 'yan vitamins lang po. treatment. May Opo, mga vitamins, oo. opo, Pero meron ding mga iniinom na mga gamot na makatulong lalo na kapagka mababa na ang albumin ng pasyente. So, opo. nagbibigay ng mga keto analogs na sinasabi. Kasi Hmm, gentle sa kidney yung mga type of amino acids na 'to. Pero hindi pa rin siya gamot sa kidney natin, ha, yung mga opo, sinatawag nating supplemental. Iba pa rin talaga na pagka malaman natin na, tumataas-taas na ang creatinine, 'no? Kasi minsan late na 'pag nalalaman, eh. Kung kailan lamang mataas magfi-physical na masyado, exam, opo, oo, o magla-laboratory siya kasi magtatrabaho abroad, saka lang nalalaman, "Uy, mataas na pala." Hindi na mahuli na 'yon minsan kaya hindi minsan nakakalabas, opo, kaka-abroad yung iba nating huli na. So, kahit na paano, minsan sa tamang pag-aalaga, kunyari,
good dietary counseling, napapa-slow down natin ang progression ng sakit. I-slow down Opo. lamang, pero hindi ko masasabing treatment na yon. May slow down. So minsan may Slow mga down. pasyente akong pumupunta sa akin for transplant daw siya, ganito ganyan. O sige, ganito ganito. Ah, Opo. pwede namang mag-slow down pa yan dahil basta mag-dietary counseling ay dietary restrictions tayo, mga ganito. Pwedeng maiwasan pa natin na ma-transplant ka agad. Kasi there's Opo. no better kidney than your whatever you have Your now. own, opo. Yes, ganun lang yon. Basta lamang very compliant ang pasyente. Of course, in the end, doon din ang kapupuntahan nila. Pagka Mhm. nasisira na. Opo. Tanong ko po, Dok, tungkol po sa kidney stones. Ano po Mm. ba masasabi niyo diyan? Meron po kasi mga ibang mga doctors na nagsasabi na yung kidney daw po mismo ang nagde-develop ng stone? Alam mo yung nasabi mo kanina, yung uric acid mula sa ano, Opo. yun. Uric acid stones yun. Hmm. Nagkakaroon ka. Meron din mga calcium stones or Opo. oxalate. Dahil din yun sa pag-filtering ng kidney, nagkakaroon din ng aberya yung ating mga Mm. mineral sa katawan. Opo. May mga tao talagang stone formers, no? Oo Stone nga po, formers sabi daw sila. po. Opo. Pero ang isang dapat kong i-emphasize, kapagka ikaw ay may recurrent urinary tract infection, no? Maraming Opo. paulit-ulit, no? Yan ay Hmm. nagiging prone to stone formation. Ngayon, kung meron Hmm. ka ring stone, yun ay nagiging prone din sa recurrent urinary tract infection. So, Opo. chicken or egg, basta ikaw ay nagkaroon ng Mm. bato, sisirain na yung kidney mo, sisirain niya. Hmm. Kaya kailangan din, yan, Ingat. ultrasound, nadi-detect yang stone, tsaka Opo. urinalysis, pwede rin ma-detect yan diyaan kasi pagka tingnan mo merong blood sa urine, Mhm. kailangan na yon i-ultrasound na at baka may stone sa kidney mo. So, yun Opo. ang mga test. Very, very lamang, useful na simple test, urinalysis. Opo. Dok, yung may mga stones po, ano po ang advice ninyo? Ooperahin po ba o yung, meron na po yata ngayong laser na nagkakatanggal po ng mga kidney Oo. stones? Depende po sa sa stones, 'no. Marahil alam ninyo yung sambong, 'yan ay mga natin 'yan, Opo, ano. yung 'Pag mga maliliit lang na mga lokal na stone, ano. yes, may maliliit lang na mga stone, minsan mga less than 1 cm, mga 0.5, ganyan. May mga pasyente ako na Hmm. nagagamot 'yun, nawa-wash out ang stone. Opo. Hindi naman lahat kailangang operahan, kung may maliliit lang baka kaya ng mga gamot, 'no, ganyan. Opo. Pero kapagka nagbara na, iba na. Meron kang Hmm. intervention na sisilipin, susungkitin. Mm. Pagka Opo. meron ng mga tinatawag natin na mga staghorn, minsan may mga pasyenteng gano'n, 'no. Staghorn Hmm. na yung kidney niya, punong-puno ng stone. Opo. Kung sira na yung kidney, kasi nasisira siya, wala Na ng yung stone ano, po nagkakasira, Dok? nakakasira siya. Oo, Hmm. dahil sa impeksyon, saka pagbabara. Minsan wala ng kundi kailangang alisin na buong kidney, eh. Mabuti Opo. kung isang part lang ng kidney o minsan, bubuksan lang, tatanggalin. So, yung mga tinatawag nilang laser, hindi naman laser, okey, ah, ano yun, yung tinatawag na lithotripsy, yun. Opo. Ah, nadudurog ang stone, nadudurog. Yung para pong Konporme binabaril, Dok, parang binabaril, binabaril. sinasabi nga nila binabaril. Pero Opo. konporme din sa size ng stone. Oo. Opo. Minsan 'pag marami, siyempre nasisira din ang kidney, natatamaan din yung kidney Ay, sa opo. pababaril. So, Mm. minsan binubuksan talaga para alisin o kaya Mhm. may ilalagay na tube na catheter papunta sa kidney at doon naman din diretsong dinudurog. So, Hmm. konporme rin 'yon. Konporme sa status ng kidney. Minsan Opo. sirang-sira na talaga ang kidney, 'yon. Hindi na matutulungan maski na anong baril mo diyan,
dahil Mm. hindi na siya nagwo-work, eh. So, Hmm. minsan inaalis na lamang po yung kidney yon na involved kaysa maging source of repeated infection. Opo. May mga food po ba Doc na pupuwede ninyo pong i-ano, i-advice sa mga listeners natin tsaka mga viewers natin sa YouTube? Kung ano po ba yung mga food na para po maging strong at tsaka maging healthy ang kidney ng isang tao? Okay. Ang ano natin diyan, eh, 'wag na sana din kung, medyo mediocre na ang function ng mga kidney natin, hindi na siya Opo. nakaka-handle ng mga maaalat, 'no? Okey. Siyempre sobra kasing maalat, siyempre tapos mediocre na lang ang function, hindi 'yun na nakukuha, hindi na 'yun nafi-filter ng kidney natin, 'no, 'yan ang Opo. mga maalat. Tapos nandun na rin yung mga uric acid. Mhm. Minsan akala natin okey lang uric acid natin, pero 'pag magpa-blood test tayo, 'yun mataas na pala. So, ano ang bawal diyan, yung mga lamang loob, mga beans, mga ganyan. Opo, Diyan sa opo. uric acid naman 'yun. Mhm. Siyempre pagka sa urinalysis makikita rin 'yun, eh, may urate stones, gano'n. O kaya tapos Hmm. 'pag maraming blood na, titignan na natin 'yun, baka may stone siya. 'Pag mataas, merong din test sa urine ng blood sugar, eh, ay ng sugar, na 'pag Opo, mataas ang sugar na napapaihi mo, ibig sabihin diabetic ka rin naman. 'Di siyempre nando'n na rin yung mga pag-iingat sa food natin 'pag diabetic ka. opo. Yung Ano masyadong pa ang matatamis Doc, opo. oo, Masyadong matamis, ah, masyadong maalat. yes, lahat naman dapat in moderation tayo sa food natin para Opo, maiwasan yung iba-iba. opo. Kasi naapektuhan din ang kidney. Dahil hypertension, hindi Mhm. naman agad-agad kidney ang natatamaan, 'di ba? Ang Opo, hypertension dahil nagkakaroon ng mga deposits ng atherosclerotic deposits sa lahat ng ugat natin, hindi lang sa kidney, kundi pati sa puso at pati sa brain. Kaya opo, nag-i-stroke sila at nagha-heart attack dahil yung tinatawag natin na mga MI. Tapos pati kidney rin noon, meron din yun. Dahil ang kidney is just a ball of vessels, no? mhm, Na kung meron kang mga atherosclerosis sa ibang parte ng katawan mo, meron din dun sa kidney. So, yun hmm, naman sa mga maiiwasan hopefully natin yan sa ating pagkakain ng mga junk food, eh, nandoon ang matataas ang mga, 'di ba, mga opo, cholesterol at lahat. opo. Meron ding sa mga bata congenital, mga Opo, congenital diseases, mga congenital, mga deformity, congenital na mga ano nila nung pinanganak sila. Minsan may mhm, mga batang hindi nag-develop, mga developmental anomalies sa kidney nila o kaya hmm, mayroong mga reflux, 'no? Mga opo. developmental lahat 'yun. Kaya nga ang pinakabata na na-transplant ko ay 11 months old. Mm. Oh, Kasi gano'n po nasisira Doc? kidney Wala pang nila, 1 year? wala pang 1 year 'yon. Opo, Oo, so maraming bata na gano'n, developmental ang mga defect nila sa kidney. mhm. So, batang kidney rin po ba na nanggaling yung Hindi, adult itinransplant mo? din, adult, Adult na po na oo. kidney ang Mailalagay naman naitransplant ng din? safely yung adult kidney sa bata. Okey, opo. Eh, hindi naman natin puwedeng kuhanan ng bata para ilagay sa bata, 'di ba? Pero Opo, puwede kung ano, yung brain dead donor, ang bata na kidney, puwedeng ilagay din sa bata, puwede yun. opo, opo, Pero sa living donation, adult mm. lang ang puwedeng ilagay sa bata din. Hmm. Okey. So, hindi po Doc, maitanong ko lang, hindi po ba yun mag-i-age na maa-advance age dun kaysa dun sa ano, sa bata na na-transplant? Yung age limit Maaring kung sa adult nilagay, maaring of course opo, nandun na yun, eh. Meron talagang endpoint din ang mga organs natin. opo, Pero pero naman kung kung ilang taon din na 'yan ay nasa sa bata, 'di ba opo. ang laking ano 'yan sa pamilya habang lumalaki ang bata. May mga bata na na-transplant ako, lumaki na sila, Hmm. nag-aral na, nag-graduate na, nagtrabaho na. Oh, Okey, opo. mm, mm. 'Di maganda rin po pala talaga Doc na instead of ano, dialysis, transplant talaga para
Yes. yung buhay po nila maging normal. Mhm. Opo. So Oo. Doc, mahingan po namin kayo ng ng parting words para Mm. po sa Kidney Month ngayong June. Kung ano po yung nais ninyong ipaabot sa ating mga kababayan po galing sa NKTI bilang Executive Director po, Doc. Thank you, Doc, Cherry. Opo. Salamat at binigyan niyo ako ng oportunidad ngayong araw na 'to, ngayong isang oras na ito na pala 'no. Tamang-tama, Opo. ito ay Kidney Month. Ang Mhm. pangangalaga ay importante ng ating kidney 'no. Ah, as mentioned ko nga, pagka may sakit ka sa kidney, talagang buong katawan natin ang napaparusahan ng kidney na ito 'no. Ah Ito ay hindi lamang tungkol sa organ donation, sa transplantation, ang Kidney Month na 'to, kundi prevention. Doon ho Mhm. tayo mag-e-emphasize sa mga prevention at sana medyo natulungan ko kayo o nabigyan ko kayo ng overview kahit paano na Mhm. ang ating usapan na ito may pag-uusapan din sa buong pamilya 'no. At sa ating elementary sana mabigyan na sila kaagad ng education. Itong importante, dissemination 'no, ah, ah, mula pa lang elementary. Maalala ko naman yung elementary kami meron din namang health education pero I don't know ngayon. So, ilagay na natin 'yan sa mga curriculum natin, education, high school, sa college. Ang organ donation is very important. Um, ang isang maybe donor 'no, makakatulong hindi lamang 8 buhay ang matutulungan niyan 'no. Kaysa nga sabi natin, na nabubulok din ang katawan natin, we go Mhm. back to the ashes. Pero pagka nabubuhay ang parte ng katawan natin sa ibang tao, nakikita rin natin na, may longevity din ano. You're Opo. that organ will live longer in other, And other katawan person. nga lang in another Opo. person. Opo. So, salamat at saka kung ano man later on, I don't know, may mga tanong yata yung iba diyan, maaari naman silang bumisita dito sa amin sa National Kidney and Transplant Institute. At nga pala, hindi lamang kidney ang ating ano, kasi organ transplant talaga tayo ano. Ito yung Opo. liver 'no, may mga adult, may Pati mga po bata. liver, Doc? Opo. Opo, sa Hmm. NKTI po rin natin 'yan, mandate Hmm. po natin 'yan as National Kidney and Transplant And Institute. Transplant Yes, Institute. so Opo. like liver, pancreas. Ang pancreas kapagka may diabetes, 'yan, Opo. nagta-transplant din tayo pero bihira kasi nagpapa-transplant ng pancreas kasi parang maganda na ang mga gamutan sa diabetes dapat. Mm. Heart, lungs, hopefully magkaroon na rin tayo in collaboration with Philippine Heart Center, Lung Philippine Center. Heart Center. Opo. So, yung liver po ay pinu-push natin. Meron kaming Opo. liver clinic 'no, na kung gustong pumunta yung may mga sakit sa liver, oo, Mhm. makonsulta kung kailangan ba ng transplant o hindi. Opo. Nasa NKI din po 'yan, hindi lamang kidney ang ating inaalagaan ngayon. Opo. Salamat, Doc Cherry. Opo. Thank you very much po, Dr. Rosemary Rosete Licuete. Siya po ay medical doctor, specializing po sa mga kidneys at executive director po siya ng National Kidney and Transplant Institute. Maraming salamat po Yes, thank sa you. pagpapaunlak niyo po sa amin dito sa All About Women. At Maraming salamat din. opo, marami pong mga may birthday na nagpapabati bago tayo magwakas sa ating sa ating programa. Binabati ko ang aking daughter na si Jamie, aking son si Chester, granddaughter Casey, ang mommy ko sa heaven, birthday niya rin ng June, si Remy Lintag, ang ating friend, si Angelo Redaha, si Maria Luz Pomarca, Rima Badilla, Loretta Tandy, and Melvin Pito. Yan po ang ating mga mga nakikinig sa atin ngayon at yung iba po ay may mga birthdays po ngayong the whole month of June. Yan, sabi nga nila yung mga daw yung mga pinanganak sa June ay magaganda daw at mga gwapo daw. Yan, sabi nila. Okay, at ang inyong birthstone ay pearl.
Yan ang birthstone ng mga mga pinanganak ng month of June. Yan. At with that, I hope na marami po kaming natulungan sa pamamagitan ng ating special guest na isang kidney specialist. At sana po ay pupunta kayo sa kanila kung kayo po ay merong nararamdaman na sakit tungkol sa inyong mga kidneys. Ang inyo pong lingkod at nagmamahal po sa ating lahat ng mga viewers at listeners natin sa radio, sa viewers natin sa YouTube, si Dr. Cherry Sarmiento Vallega para po sa ating programang All About Women. At dito nagtatapos ang isa na namang usapang pangkababaihan kasama si Dr. Cherry Sarmiento Vallega, All About Women. Tunghayaan ang muli nating pagsasama-sama sa susunod na Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, dito lamang sa DWBL 1242 kHz.